Alam naman natin ka-EV na ang mga Pinoy hesitant pang mag-EV. Kasi nga, may range limit, then kulang pa tayo sa mga charging station. And again, gusto naman nila ka-EV na ma-experience yung mga techy features, yung eco-friendly na electric vehicle na katulad nito. Again ka-EV, baka eto na yung perfect middle ground na para sa'yo. BYD Sea Lion 5 DMI, a plug-in hybrid subcompact SUV na hindi lang maporma, matipid din. At sa video na to ka-EV, pag-usapan natin yung exterior, interior, at mga features at syempre yung driving experience natin dito sa BYD SL5 DMI. Welcome to EV Channel PH, the first all-electric vehicle channel dito sa Pilipinas. The city lights tonight, electric dreams taking flight, feel so bright. Marketa's has got the spark you need. EV Channel PH, it's time to lead. Plug it in, power up, let's go. Ang BYD Sea Lion 5 DMI ay may haba ng 4,738mm. Ang lapad nito is 1,860mm at ang taas 1,710mm. Kaya may pagka SUV presence talaga ito. Ang wheelbase niya is 2,712mm kaya roomy sa loob. And ang kanyang ground clearance ay 156mm, sapat for city driving. At pagdating naman sa kanyang bigat ay 1,675kg. Kaya solid at stable ang ating ride. Sa kanyang powertrain, powered by the BYD Super DMI system, a 1.5 liters engine paired with an electric motor, a total output of 197 horsepower and a 300 Nm of torque. Front-wheel drive ang setup kaya tipid sa gas pero malakas pa rin ang hatak. And for ADAS, safety and security features, meron itong BYD Blade battery na may 12.96 kWh capacity. Pure EV range, 71 km. Pero ang total range nito ay maabot ng 1,000 km. Ang top speed nito ay 170 km per hour, 0 to 100 in just 8.3 seconds. Ito yung color available para sa SL5 DMI. Deep Sea Blue, Arctic White, Cosmos Black, and Harbor Gray. Alam naman natin pag BYD, yung looks niya is very similar sa ibang mga BYD model. Ang hood ay meron siyang dalawang lining, then BYD badge. Ang pinakamaganda talaga dito yung kanyang daytime running light na LED na. Then ang isa sa napansin ko, dahil nga Sea Lion ito, yung SL6 pa ganun medyo naka-flat siya pa ganun. But ito ka-EV, napansin ko, medyo patusok na siya. And this time, ayan, may grills na rin dito, unlike sa SL6. So maganda ka-EV yung combination nung kanyang gray accent dito sa baba. And of course, ang hindi mo talaga mapapansin dito ka-EV, yung kanyang signal light. Lalo na pag napatay ito, hindi mo talaga ito makikita. Dito tayo sa kabilang side. Pwede mong itap dito yung kanyang NFC card. Then, naka-integrated na rin yung kanyang signal light dito sa side mirror. Power adjustable na rin itong kanyang mirror. So, sa gulong, ang size nito ka-EV is 18, yung kanyang rim. So, meron itong size na 255 by 60 na napakaganda rin ng kanyang mags. Kita niyo naman, two-tone yung mags nito. Meron siyang mga matte lining papunta rito mula dun sa harap. Meron din siyang combination of gray accent dito at gray accent din pagdating sa kanyang roof rails. Very low profile lang naman itong kanyang side. Pero may makikita ka dito mga linings and another linings dito. And again, ang kanyang gasoline capacity ka-EV is 52 liters. Again, pag-usapan naman natin dito yung likuran. So, of course, may similarity ito
doon sa kanyang kuya na si SL6. May BYD badge dito, DMI. Ito, meron siyang BYD Sea Lion 5. Ang kanyang taillight ay, ayan, nakakonect sa kabila. LED na lahat yung ka-EV. Then, yan, nakita niyo yung signal light niya. And, meron din siyang high-mounted taillight and dolphin antenna. Kita niyo naman yung diffuser niya, maganda rin. And, of course, may mga sensor siya rito. Meron din siyang camera dito para sa kanyang rear camera assist. So, dito naman tayo ka-EV sa kanyang charging port. Tingnan natin. Ayan. Type 2 ang charging port nito, kaya charger friendly. So, pagdating sa cargo space kay EV, quality yung kanyang cargo cover dito. Again, detachable ito. Then, pagdating dito sa cargo space niya, 520 liters. So, kung itatumble mo 100% yung kanyang second row ay magkakaroon ka ka-EV a total of 1,339 liters. Alright, ka-EV, pag-usapan naman natin yung interior nitong SL5 DMI. Of course, makikita natin dito, black tone dito, then may combination siya ng brown and beige. And of course, isa sa mapapansin mo, halos malambot yung materials na nakapaikot dito sa SL5. So, ang ganda ng kanyang lining na makikita mo dito, may lining design siya. At maski dito sa gilid, social yung dating dito sa loob. Sa manubela, kaibi, mapapansin mo, naka-soft materials ito. Meron siyang piano black dito. Tapos meron siyang orange stitching dito. Makikita mo yung cruise control dito sa left. And sa right naman, yung mga media playback. Dating naman sa leather seat natin. Maganda naman to, synthetic leather. So, mayroon siyang combination of orange lining and stitching na rin na orange. So, ganun din sa likod ka-EV. Ganun din yung kanyang design pagdating sa kanyang leather seat. Pagdating naman dito sa nakikita ko, sa kanyang cluster panel na 8 inches, na tama lang din naman yung laki. Kita mo naman dito lahat ng mga kailangan mo rito. Kikita mo dito yung battery percentage. Anyway, pagdating naman dito sa kanyang infotainment screen na 10.1 inches na kasing laki siya sa BYD Seagull. So, katulad ng ibang BYD, naka-rotating infotainment panel siya. Alam niyo naman, ito yung isa sa mga nagustuhan ko na infotainment panel na para siyang naka-elevate, di ba? And again, dito sa harap, mapapansin mo rin kay pala, nakalimutan kong banggitin, naka-piano black din dito sa harap. Tapos yung mga aircon vent nito, gusto ko yung mga gantong aircon vent na naka-line, hindi yung mga bilog. Dito sa kanyang visor, meron siyang vanity mirror and lamp. And sa passenger, ganun din naman. At dito, meron siyang reading lamp. Meron din siyang lagayan ng sunglass dito. Sa Sentry console natin, of course, unahin natin dito. Andito yung lagayan ng mga cellphone natin. Of course, ito yung kanyang gear shifter. At meron din siyang control ng aircon dito na mahalaga para sa akin na hindi lamang dito kinokontrol. Kikita mo dito yung EV and HEV analog niya. Dito, meron siyang dalawang cup holder at malalim na utility compartment dito. Diba? Tapos dito sa ilalim, meron siyang space sa mga bags or cellphone. Meron siyang mga charger dito ka-EV. Ayan, dalawa. Type A yung charger niya. Then, meron din siyang 12 volts outlet dito. At dito naman, meron siyang glove compartment dito na tama lang din naman yung size. Nagustuhan ko rito, pinipindot na lang dito yung kanyang gas tank cover doon sa likod. Unless sa iba, pare, di na inihila pa natin dito sa ilalim ng ating upuan. Punta naman tayo doon sa likod. Uy, alright ah. Actually, maluwag dito sa likod. Ayan o. Katulad ng lagi ko sinasabi, dito naman kahit tatlong ako na gantong size, na 5'6", na medyo chubby, kasya rin ako rito. So, dito. No? Tapos isa pa. O kasya ka-EV. Then, ang papansin mo, flat yung kanyang, rito, wala siyang panel, di ba? So, na-maximize yung space dito. So, katulad sa harap, same leather materials din naman ang ginamit, pati stitching. Then, pansin ko rito, meron siyang cup holder dito.
Then, yan, meron siyang back pocket para sa ating mga upuan. And again, ito, nandito yung kanyang reading lamp. Then, hawakan, hook. Dito naman, ayan, same lang din yung itsura ng kanyang aircon vent dun sa harap. May BYD design dito. Galing. Tapos dito, may dalawang charging socket. Meron tayo dito na Type A at Type C na charging socket. At meron din siya dito kaibi na small space para siguro dito mo ilalagay yung cellphone mo kung gusto mo mag-charge. Again, tignan nyo naman yung legroom natin. Sitting position ko habang nagda-drive to. Naka-backward siya ng konti. Pero, very ample yung space para sa legroom natin. Ayan yung ating headroom. Ayan, meron pang space talaga. Luwag pa, ka-EV. Simulan natin sa eco mode nitong SL5 DMI. Pansin-pansin din na kahit na eco mode lang yung ginagamit natin ngayon, ay napaka-responsive pa rin. Ayan, try naman natin yung normal mode. Pagdating sa normal mode, as you can see, ayan, syempre, mas agresibo to kaysa sa eco mode. And sports mode, try natin. So, ito, sports mode. Mabilis kay EV. Actually, pagdating naman sa kanyang steering wheel, hindi siya magaan, hindi rin siya sobrang bigat. Mapifeel mo na malambot, lalo na sa mga cornering na ganito. So, again, yan, sa mga cornering na katulad nitong dadaanan, stable kay EV. Pagdating naman sa braking power nito, hindi ka naman din mabibitin. Yan, tama lang kay EV, tama lang. Actually, lahat pala kay EV ng gulong nito ay naka-disc brake na. So, maganda. And of course, sa suspension naman, dito sa front is MacPherson at multi-link naman pagdating sa kanyang rear suspension. Malambot. So, for me, kahit siguro mga off-road, pwede rin ito no? Gusto ko rin matry ito sa mga expressway. So, tingin ko mas appreciate natin tong sasakyan na ito sa NLEX. So, ayan, sa pangbanat, sarap. Sarap to. Alright. Naman natin yung turning radius nito. Sa ngayon ay meron tayong 4 lanes dito. Subukan natin kung maka-U-turn tayo nang hindi na umaatras. So, ayan, sagad. Sinagad ko ngayon. So, ayan, may sobra pa. 3.5 lanes ang kailangan natin para makapag U-turn. Ka-EV, pagdating sa presyo nito, 1 million to 1.4 million. So, bisitahin nyo na rin ang ating description at yung pin comment natin ka-EV. Nandoon ang presyo nitong BYD SL5 DMI. So, again ka-EV, sana nakatulong yung ating pagsilip, pag-walk around dito sa SL5 at para malaman mo kung ito na ba yung bagay na EV na para sa iyo. Again, kung gusto mo ng ganitong klaseng content at nagustuhan mo to, please pakitap mo na lang din yung like button dyan. Madali lang naman, di ba? Anyway, EV, paki-hint mo na rin yung ating bell button at mag-subscribe na sa Electric Vehicle Channel PH. And again, meron din tayong Facebook page at nagpo-post tayo doon ng mga news and updates about electric vehicle. Again, I'm Mark from Electric Vehicle Channel PH. Stay charged, drive electric. Let's go! EV Channel PH, it's time to lead. Plug it in, power up, let's roll. Charging up the future, that's the